Kung nag-scroll ka sa pamamagitan ng social media o pagtun sa beauty pageant news, marahil ay narinig mo ang pangalang Otis Manalo. Nakoronahan ng Miss Universe Philippines 2025, hindi lamang siya isang beauty queen, simbolo din siya ng perseverance, elegance, and Filipino pride. Ang bagong Miss Universe Philippines 2025, na si Maria Otis Manalo. Siya ay madalas na tinutukoy sa media bilang pambansang manika, dahil sa kanyang mga tampok na tulad ng manika. Sumali rin si Otis sa Miss Universe Philippines 2024, kung saan natapos niya ang second runner-up at hinirang na Miss Cosmo Philippines 2024. Sa inaugural edition ng Miss Cosmo na ginanap sa Vietnam noong October 2024, ay nakapasok siya sa top 10. Nanalo rin siya sa titulong Binibining Pilipinas International Title noong 2018, sa edad na 20. Siya ang pinakabatang nagwagi sa edisyong iyon ng pageant, at kinatawan ng Pilipinas sa Miss International 2018, sa Tokyo, Japan, kung saan natapos niya ang first runner-up. Kasunod ng Miss International, si Otis ay itinuturing na isang potensyal na kandidato para sa hinaharap na pambansang pageant. Isinampa niya ang kanyang aplikasyon para sa Miss Universe Philippines 2020, ngunit kalaunan ay umatras dahil sa mga isyong medikal. Ang kanyang pag-alis ay humantong sa mga akusasyon na ito na isang publicity stunt, kahit na nilinaw niya na isinumite niya ang kanyang aplikasyon sa huli, dahil hindi siya sigurado sa kanyang desisyon na makipagkompetensya. Lumaki siya na napapaligiran ng malago na mga tanawin at mayaman na kultura ng Pilipinas. Ang kanyang pamilya, kahit na pribado, ay palaging sumusuporta sa kanyang mga pangarap. Ipinanganak siya noong May 27, 1997, sa Candelaria, Quezon, sa isang ina na Pilipino-Spanish at isang Finnish-Swedish na ama. Siya ay pinangalanan sa kanyang biolohikal na ama na si Otie, ngunit nanatiling nakahiwalay sa kanya. Nang tanungin ang tungkol sa kanyang ama, inamin ni Otis na wala silang relasyon ng kanyang ama, na nakakaapekto sa kanyang paglaki. Sa kabila nito, natutunan ng beauty queen kung paano ayusin ang naramdaman niya tungkol sa kanyang ama, na binibigyang diin na siya ay mas maayos na ngayon. Siya ay pinalaki ng kanyang lola, na sumuporta sa kanyang edukasyon kasama ang kanyang ninong. Habang tinataguyod niya ang kanyang career bilang isang police officer, na nag-apply sa Philippine National Police Academy, sa huli ay hinabol niya ang mas mataas na edukasyon sa Manuel S. Enverga University Foundation, kung saan nakakuha siya ng degree sa accountancy. Sinabi ng beauty queen na hinabol niya ang programa dahil alam niyang magiging negosyante siya balang araw. Sinabi pa niya na kahit sa high school, pinamamahalaan na niya ang mga binibentang stock ng kanyang mga pinsan. Nagsimula siyang makipagkumpetensya sa mga lokal na beauty pageant sa edad na 10 upang suportahan ang kanyang edukasyon. Sumali siya sa kanyang unang national pageant sa 2017 Reyna ng Aliwan, isang lokal na pageant na may temang pagdiriwang, na kumakatawan sa Niyugayugan Festival ng Quezon, at nakuha niya ang second runner-up. Dahil sa kanyang pagsali sa mga beauty pageant, ay gumanda din ang kanyang pamumuhay. Ilang buwan matapos maipasa ni Otisa ang kanyang binibining Pilipinas International Title noong 2019, sa isang bagong reyna, abala na siya sa pagbuo ng kanyang sariling business empire. Sa mga panahon na iyon, abala siya sa kanyang dalawang negosyong kafe sa Australia at mayroon pang isang bagong food company, kaya doon niya ginugol ang kanyang oras. Ang dalawang cafes na pinatatakbo niya sa Australia ay ang Cafe Now na nasa library, at Call Me Harris na nasa park naman. Siya ay kasangkot din sa iba pang mga pakikipagsapalaran sa negosyo, kabilang ang natural drinking yogurt store ang Kumi. Siya ay may mahalagang papel din sa paglikha at pagpapalawak ng mga tatak ng pagkain tulad ng Oh My Greek, at Zig Foods, na may mga lokasyon sa kanyang katutubong lalawigan ng Quezon, at sa iba pang mga bahagi ng Pilipinas, at sa ibang bansa.
Ngunit higit sa anupaman, ang kanyang pagnanais na maging independenteng pinansyal na naging inspirasyon kay Otis upang simulan ang kanyang dalawang sariling negosyo sa edad na 20. Gusto lang daw talagang kumita ng sarili niyang pera. Parang hindi daw siya umasa sa kanyang ina at ang pinakamagandang bagay na gawin daw ay tulungan ang kanyang ina at kahit sino sa kanyang pamilya. Ang pinakamahusay na paraan na magagawa daw niya ay iyon ay ang magkaroon ng isang negosyo, na pangarap niya noon pang bata pa siya. Hindi niya pinakita ang kanyang bahay, ngunit paniguradong maganda ito. Mayroon din siguro itong bahay sa Australia dahil ang iba sa kanyang mga negosyo ay nasa bansang Australia. Noong October 2024, isinampa ni Otis ang kanyang kandidatura upang tumakbo para sa isang upuan sa Candelaria Municipal Council noong 2025, na tumatakbo sa ilalim ng slate ng incumbent mayor. Gayunpaman, kalaunan ay umatras siya mula sa karera matapos na muling italaga bilang lokal na pamagat ng Miss Universe Philippines para sa Quezon. Ang net worth ni Otis ay hindi ipinaalam sa publiko. Habang siya ay kilala sa pagiging 2025 Miss Universe Philippines, na kumakatawan sa lalawigan ng Quezon, ang kanyang mga pinansyal na mga pag-aari at pamumuhunan ay hindi iniulat sa pampublikong domain. Bilang karagdagan, siya ay kasangkot sa mga tatak ng pagkain tulad ng Kumi, Oh My Greek, at Zig Foods, na maaaring mag-ambag sa kanyang pangkalahatang kayamanan at ang kanyang mga negosyo at investments. Ang iba ay nakuha sa pamamagitan ng mga pageant, pag-endorso, at ang kanyang lumalagong impluwensya sa industriya ng libangan. Noong Setyembre ng nakaraang taon, ipinakilala ni Otis ang kanyang kasintahan na si Marco Suarez, sa presko ng Miss Cosmo Philippines 2024 media conference. Ang boyfriend the reveal ay naganap 2 taon matapos mag-post ang beauty queen ng larawan nilang dalawa na sweet sa kanyang pahina sa Instagram noong 2022, ang unang pagkakataong ipinakilala ni Otis sa publiko ang kanyang nobyo. Gayunpaman, ngayon na ang veterano ng pageant ay bumalik sa merkado, nilinaw ni Otis na hindi siya isang taong lumalabas upang maghanap ng pag-ibig. Binuksan ni Otis ang tungkol sa kanyang kasalukuyang katayuan sa isang relasyon ngayon. Inihayag ng beauty queen na siya ay kasalukuyang single. Hinihintay daw nito ang pagmamahal, hindi daw niya hinahanap. Nabanggit din niya na kung sakaling may darating na manliligaw ay mas mabuting ipakita sa kanya kung ano ang mayroon sa kanya, para malalaman niya kung pipiliin ito o hindi. Ipakita daw nila sa kanya kung ano ang maaari nilang e-offer dahil nabubuhay siya ngayon ng maganda ang buhay, kaya dapat lang daw na maganda din daw ang buhay na maibigay ng lalaki para sa kanya. Dahil mahal nito ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Kaya niya daw buhayin ang kanyang sarili, at kaya niyang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang sarili. Kaya't kung sakaling darating ang isang taong iyon na darating sa kanyang buhay ay kailangang mabigyan siya ng mas maganda pang buhay. Si Otis Manalo ay hindi lamang nanalo ng mga korona, siya ay muling tinukoy kung ano ang ibig sabihin ng maging isang beauty queen ngayon 2025. Ang kanyang pagtuon sa mental health awareness, educational equity, at pagmamalaki ng kultura ay naghiwalay sa kanya. Habang naghahanda siya para sa Miss Universe 2025, nananatili sa kanyang isipan na, maging mabait, maging matapang, at never stop learning.